Magandang gabi. Ako si Dexter Galibe. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang galaw at desisyon ng ating mga politiko Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Iniwan sa ere, dating Executive Secretary Lucas Bersamin hindi daw nagbitiw kundi basta na lang pinalitan sa pwesto. Budget Secretary Pangandaman, first point contact daw sa pagpapalabas ng unprogrammed funds na ilalagay sa national budget. Davao Representative Pulong Duterte hinamon ng Kamara na imbestigahan koneksyon ni PBBM at Romualdez sa umano'y bilyon-bilyong budget insertion. At Caloocan Representative Erice sasalang sa ating Politico on the Spot. Pangulo Marcos spotted sa kanyang feeling Captain Barbell. Mainit pa rin ang usapin sa maanumalyang 100 billion pesos na budget insertion. Pero ang malaking tanong ngayon, sino at paano nga ba talaga ito na ilulusot? Si Paulo Barcelon sa Politico Update. First point of contact. Yan ang pagkakalarawan ng isang source ng Bilyonaryo News Channel sa nagbitiw na Budget Secretary na si Amenna Pangandaman. Ayon sa aming pagsusuri, si Pangandaman di umano ang first checkpoint sa pagpapalabas ng unprogrammed funds na ilalagay sa national budget. Bago nito, i-communicate muna ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO ang insertion sa national budget. Pagkatapos, hahanapan na ito ng pondo ng DBM at i-endorso ng tanggapan ng Executive Secretary bago pirmahan ni PBBM. Ang lahat ng mga unprogrammed funds kakailanganin umanong dumaan kay Pangandaman para ma-certify na may available na pondo. Ang lahat ng hindi mai-endorse ni Pangandaman ile-label bilang FLR o for later release. Pero kung susuriin ang proseso ng DBM, ang mga unprogrammed appropriations mayroong specific requirement at posibleng mangailangan ng approval ng presidente. Ayon sa source ng BNC, ang tagakasaumano ng deals for unprogrammed funds walang iba kundi ang nagbitiw na Education Undersecretary na si Trigev Olaivar na ibinuko ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado na tumanggap ng 15% commitment mula sa 2.85 billion pesos na halaga ng proyekto na pinondohan mula sa unprogrammed appropriations mula sa Office of the Executive Secretary. Ayon pa sa source, i-clear umano ito ng nagbitiw na Presidential Legislative Liaison Office o PLLO head na si Yusek Adrian Bersamin para masigurong may legal basis ang mga pagkuha ng pondo. Pagbubuking din ng source, si dating Yusek Bersamin ang point of contact naman ni na dating Speaker at kasalukuyang late Representative Martin Romualdez, gayon din kay dating Representative Zaldico. Kung susumahin, si Yusek Bersamin ang tumatayong kausap o fixer ni Naco at Romualdez. Dagdag pa ng source, posible umanong ipinasok sa insertions at unprogrammed funds na para sana sa Office of the President ang mga perang ibibigay sana sa mga opisyal. Hindi na bago ang samahan ni na Yusek Bersamin, Yusek Olaivar at dating Secretary Pangandaman. Minsan na silang nagkasama-sama bilang staffers ni dating Senate President Edgardo Angara. At si Olaivar nga nakapaglingkod pa sa ilalim ng anak ni Angara na si dating Senador at Education Secretary Sami Angara. Nauna nang sinabi ni Pangandaman na ang lahat ng appropriations na iniutos ng Pangulo nakakasana sa National Expenditure Program at wala umanong katotohanan ang lahat ng insinuations tungkol sa budget. Matatanda ang nagbitiw din si Pangandaman noong November 17 at patuloy niya umanong susuportahan ng Marcos Jr. administration bilang pribadong mamamayan. Para sa Politico Nightly, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Hindi raw totoo na nag-resign si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nagulat na lang daw siya nang biglang in-announce na nagbitiw siya sa pwesto kahit wala pa naman siyang ipinasang resignation. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes. Dismayado si former Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi sa presidente pero sa paraan ng pagkakatanggal sa kanya sa gabinete. Ang anunsyo kasi ng Malacanang, nagbitiw sa pwesto ang dating Chief Justice out of delicadeza. Pero ayon kay Bersamin, hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinahil. Opo.
Kasi sinabi ng lumabas, nabasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Alas 12 ng hapon noong Lunes, sinabihan daw siya ng isang malapit niyang kaibigan na sisibakin na siya bilang executive secretary. Ang sagot ni Bersamin, he serves at the pleasure of the president. Kaya walang problema anuman ang ibabang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana lang daw, kinonsulta man lang siya. Nang matanong kung ano sa tingin niya ang rason ng kanyang pagkakasibak. Do not know. That's you ask them kung bakit nila without consulting me. The messaging should be clear. You ask them if they had a letter. How did you feel about it? Well, I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Kinagabihan ng Lunes, nakausap niya pa raw ang Pangulo. Hindi niya na rin daw tinanong kung bakit siya pinakawalan ng administrasyon dahil hindi naman daw siya kapit-tuko sa kanyang posisyon. Sinubukan nating hingin ang sagot ng palasyo tungkol dito pero hindi ito sumagot sa ating mensahe. Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Nanindigan si Education Secretary Sani Angara na wala siyang batayan para magbitiw sa kabila ng mga aligasyong na iuugnay siya sa umano'y kickbacks at fund insertions nung pinamumunuan niya ang Senate Finance Committee. Hindi siguro kasi hearsay lang yung nandun sa akin tapos wala pang specific accusation, di ba? Walang mention of any transaction or anything. So parang kung sa korte yan, ibabasura yun, di ba? Mula 2019 hanggang 2024, si Angara ang nagpasa ng pambansang budget bilang chair ng Senate Finance Committee at miyembro ng tinatawag na Small Committee kung saan umano nagaganap ang karamihan sa fund insertions. Kasunod ng pumutok na flood control scandal, binanggit ng dating DPWH Yusek Roberto Bernardo ang pangalan ni Angara sa Senate Blue Ribbon Probe, kasama pa ang ilang dating senador bilang umano'y proponents ng proyekto kapalit ng hanggang 25% na kickback. Nauna nang itinanggi ni Angara ang mga paratang at sinabing walang ebidensya laban sa kanya. Nagpalit sa pwesto sina South Cotabato 2nd District Representative Fernand Hernandez at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez. Si Hernandez na ang uupo bilang bagong Senior Deputy Speaker at si Suarez naman ang magiging Deputy Speaker kung saan siya ang pangalawa sa pinakamataas sa Kamara at mangunguna sa mga sesyon kapag wala ang House Speaker. Si Hernandez ay kapartido ni Pangulong Bongbong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas, habang si Suarez naman ay kaalyado ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sisilipin na ng Office of the Ombudsman ang mga personalidad na nabanggit ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kanyang 3-part video nitong nakaraang linggo. Kabilang dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Budget Secretary Amenna Pangandaman, dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y kahit wala pang sinumpaang salaysay si Ko. That we have to look at those names. Pero he has to come home and swear by the contents of his affidavit. Di ba? Kasi he's also being accused of a crime. Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Illogical din para kay Rimulya ang kwento ni Ko, kaya kailangan maging kapani-paniwala ng salaysay ng dating mambabatas. Matatanda ang inakusahan ni Ko si PBBM bilang utak sa 100 billion peso insertion sa 2025 national budget. Maaari raw humarap sa gross negligence ang mga nabanggit na opisyal kapag napatunayan na sangkot ang mga ito sa budget insertions. Habang money laundering ang posibleng kaharapin ni Bersamin, former DepEd Yusek Trigov Olivar at former DPWH Yusek Roberto Bernardo. Yung dalawang undersecretary na yan, we're working, tatlo na actually, together with Bernardo. Bersamin, Olivar, and Bernardo, we're working together in actually laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that's being committed.
Pinangalanan ng tatlo ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan ginamit lang umano ng mga ito ang pangalan ni PBBM kaugnay ang 2025 budget insertions. Matagal na rin daw na nasa radar ni Remulla si Bersamin. Dati pa yan, nasa radar ko yan. Kasi noong una na marami na nababalita na activities yan. At alam mo naman dito sa atin, maraming marites sa Pilipinas. Nakakarating yung mga balita sa atin. Pero may naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. Joan Manalo, Billionario News Channel. Sa aming pagbabalik, SALN at SOSE ni Senator Marcoleta kakalkalin ng COMELEC. Samantala, Davao Representative Pulong Duterte hinamon ng Kamara na imbestigahan si PBBM at former Speaker Romualdez. At Caloocan Representative Egay Irice sasalang sa ating Politiko on the Spot. Mag-i-issue na raw ang COMELEC ng show cause order laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y inconsistencies sa kanyang SALN at campaign spending noong May midterm elections. Unang inulat ng Billionario News Channel na tinatayang 112.8 million pesos ang total campaign spending ni Marcoleta base sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Higit sa doble ito ng idineklara niyang net worth na 51.9 million pesos sa kanyang SALN. Sa pagsisiyasat ng komisyon, nagtugma naman daw ang total expenditures ni Marcoleta pero bakit tila hindi raw nito idineklara lahat ng pinagkuhanan ng campaign funds niya? Ang kalimitan namang kaso kapag ikaw ay hindi nagsabi ng katotohanan sa iyong SOSE, yan ay perjury dahil siyempre pinanupaan yan. At the same time, violation niya ng SOSE law. Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa nito tinitingnan ang liability ni Marcoleta. Gusto lang daw muna nilang magpaliwanag ang senador sa mga natukoy na discrepancy sa kanyang SALN at SOSE. Pinaiimbestigahan sa Kamara ni Davao 1st District Representative Pulong Duterte ang budget insertion allegations laban kina Pangulong Bongbong Marcos at former Speaker Martin Romualdez. Sa inilabas na House Resolution ni Duterte, nais ni Duterte na ipatawag ang DPWH, DBM, Office of the President at si resigned ako Bicol Representative Zaldico para magpaliwanag sa mga paratang na maaaring nakikialam ang Malacanang sa legislative budget process. Samantala, ilang partido sa majority kabilang ang NUP at Lakas CMD binasura ang video ni Ko at ipinasa ang investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Sinabi naman ng minority bloc na hindi admissible evidence ang mga video at dapat umuwi si Ko para maghain ng notarized affidavit. Sa kabila ng pagtanggi ng palasyo, nagdulot na ang mga paratang ng panibagong pagyanig sa gabinete, kasunod ng pagbibitiw ni na Executive Secretary Bersamin at Budget Secretary Pangandaman. Serving the nation since his teen years. Mula kasi sa kanyang kabataan, rooted na raw sa serbisyo publiko si Caloocan Representative Egay Irice. Dahil 1975 pa lang, nagsilbi na siyang presidente ng Kabataang Barangay, naging city councilor, vice mayor at balik kongresista mula 2013 hanggang 2022. Hindi lang daw legacy politician si Rep. Egay dahil talagang may resibo ang kanyang trabaho. Siya ang principal author ng panukalang batas na ipagbawal ang political dynasties sa pamamagitan ng paglimit sa dalawang miyembro ng pamilya. At ngayon, isa siya sa mga nangunguna sa pagtutulak ng batas na magbibigay ng mas malakas sa kapangyarihan sa Independent Commission on Infrastructure para makontrol at masugpo ang korupsyon sa infrastruktura. Alright, welcome to the program, Tong Egay Irice. Thank you, thank you. Alright.
Shoot the first question, Eugene? Yes, go. Oh, alright, ito, Kong, nag-release nga po si Zaldico ng kanyang 3-part series, kumbaga, no, ng mga expose tungkol sa umano'y 100 billion insertion sa 2025 budget. So, yung mga tao po nagde-demand syempre ng explanation from the President or from Malacanang, pero dinidismiss nila yung mga pahayag na yun ni Zaldico. So, ano po ba sa tingin niyo yung dapat mangyari? Independent probe? Congressional inquiry or yung full executive accountability? Actually, nung Monday, nag-privilege speech ako. At isa sa mga hinihiling ko ay magkaroon ng question R to call the economic team of the President, yung DBCC, particularly Secretary Pangandaman, Secretary Recto, and NEDA. Si Secretary Balisacan. Unfortunately, pagkatapos ng speech ko, nag-resign na pala Nag-resign na sila. Yung dalawang kailangan. Nag-reshuffle na po ng gabinete. So, pero yun talaga yung yun dapat sagutin nila yung accusation ni Representative Saldi, former Representative Saldico. Kasi meron namang may mga enumeration naman ng 100 billion na yon. At madaling malaman yon kung... kasi nasa naman makikita yon sa... Kasi for example, dun sa binasa ko, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority for tree planting. So papatawag mo lang yung head ng PCA, saan galing ito? Itong 1 billion na ito, na-implement ba to? Na-release ba to? Hindi ba to na FLR? Malalaman yon. So kailangan lang yung details talagang sagutin nung DBCC. Pero nandun pa rin naman siguro, Kong, nandyan pa rin naman yung DBCC. Magpapalit lang siguro ng mga pangalan o mga opisyal. Yes, pwede pa rin silang ipatawag. Ang problema kasi, si Secretary Pangandaman, siya yung nag-ayos nun di ba? So, mas gamay niya. Dahil hindi na siya secretary, hindi na siya may papatawag sa questionnaire. But ang sabi naman po, kahit po sila'y nagbitiw, sila po ay pwede ring subject for still investigation. Yeah, but not doon nga sa aking motion, kasi kung matatandaan na nagkaroon ng problema sa DAPNOD during the time of Pinoy. Nagkaroon ng question R, pinatawag yung Secretary Butchabad. 7 hours silang tinanong ng Kongreso. So sana yun yung naging plano ko pero hindi nangyari. Anyways, sabi niyo Kong, itong budget ng bansa mula 2023, 2024, 2025 ay binaboy. Sinalaula. Ayun. Sino yung tingin nyo may pinakamalaking pananagutan dito? DBM? O yung DPWH, bicameral panel, o yung mismong Office of the President na siya pumirma? Actually, lahat sila. Nagtataka nga ako, 2023, almost 300 billion. Yung tinanggal at dinivert ng mga pondo na proposal ng ating Pangulo. Pero mas malaki yung 2024. Mas malaki yung 2024, 500 billion. Yes, tapos 2025, supposed to be 500 billion yun. Kaya lang sumobra, nabawasan ng 29 billion. So, ang question doon, bakit hindi kumikibo si Presidente? Bakit hindi kumibo yung kabinete? Sana ko 1 taon lang, pero yun ang unimaginable na for 3 years, ganun ang ginagawa at hindi nila alam. Parang imposible para sa akin yun. It's a question of competence or complicity. So kayo po, sa tingin nyo, sino po talagang may pananagutan sa sinasabi nyong sinalaulang budget for 3 years under Marcos administration? Well, wala namang masama na magpalit talaga for example, yung Pangulo mismo, siya mismo nag-insert o nag-divert o nag-amend. Pinasa niya sa Kongreso. Kasi yung budget process nagsisimula yan January. Tapos sinasubmit yan sa Kongreso mga August na. So may mahabang panahon na pwede talagang magkaroon ng mga exigencies na pwedeng magpalit. Mag-amend. Mag-amend. Sa BICAM, pwedeng palitan talaga. Kaya lang, itong 3 Congresses na to, unprecedented na ganyang kalaki. 1.45 trillion yung total na yan na insertions, diversions, and amendments. At ang masama dito, yung mga mahalagang proyekto, like for example, yung mga
counterpart ng Philippine government dun sa ating mga flagship projects, yung MRT, yung subway, yung yung PNR elevated rail, yun tinanggal yung counterpart doon. Kaya nangyari, yung Metro Subway dapat by 2028 tapos na yan. So ngayon 2032 na. Dahil ginamit yung budget. Ganun din yung ganun din yung PNR elevated rail. So ang tanong, bakit pumayag ang gabinete at si Pangulo na pakialaman itong mga proyekto na ito? Ayan. Okay. Lipat naman tayo doon sa pinakamalapit sa sikmura po ninyo dahil matagal na kayong nagtutulak ng anti-dynasty law. Ito, sa dami ng mga lumabas na mga anomalya, bakit hanggang ngayon hindi ito umuusad? Though ngayon napag-uusapan na po. Ngayon napapag-usapan na kasi pinipilit ko lagi na hindi mareresolba ng pagpapalit ng pinuno ng ating bansa, hindi mareresolba yan kung hindi magkakaroon ng political reforms. Kasi change, para sa akin, ang pinakamalaking sanhi ng korupsyon sa ating bansa, yung political dynasties. Dahil nawawalan ng check and balance, mag-asawa, mag-aama, sila yung legislative, sila yung executive. So, sino yung magpo-provide ng check and balance? Di ba? Pag nag-uusap na lang sa hapagkainan, pag naghahaponan. Nung panahon ni Pangulong Duterte dynasty. Di ba? Super majority. Nung panahon ni Pangulong Marcos dynasty. Super majority. Kaya walang check and balance, lusot yung korupsyon. So is it the same po ng bill din na sinusulong ng Makabayang Black? Nila Sandanya, Kong Sandanya? Kasi Yes, sila po hanggang fourth the degree of affinity po ang hindi pwede. Ganun din po ba yung kanyang There are punto? at least 7 or 8 bills. At hindi ko pa nababasa lahat. Pero ako, ko na to fifth term. At every term ko, nagpa-file ako ng anti-political. So ito yung advocacy ko na to since 2001. So, pinag-aralan ko mabuti yan. At hindi naman pwedeng bigla, para sa akin, yung version ko, ilimit na muna sa 2 per family. Sa tingin ko, yung immediate family, hindi naman pwede yung pinsan. Hindi na talaga kontrolado yon. At may mga provisions ako doon kasi very complicated ang implementation yan. So may mga provisions ako doon para talagang maging realistic yung implementation ng anti-political dynasty. At naniniwala ako na yung wisdom ng 1987 Constitution, yan yung talagang target niyan is to curb corruption by curbing political dynasties. Pag winasak mo yung political dynasties, winawasak mo na rin yung korupsyon sa bansa natin. Although, meron pang 2 akong kasabay na political reforms na para sabay-sabay na. Madaling gawin kung gugustuhin namin sa Kongreso within the framework of the Constitution, the 1987 Constitution. Hindi na kailangan magpalit ng Constitution para ma-implement ito. Yung pangalawa, yung anti-turncoatism. Kasi ngayon, balimbingan lang eh. Di ba? Yung political parties parang naging convenience store. So yung pinagsasamahan, hindi prinsipyo. Hindi plataforma, pinagsasamaan lang yung manalo sa eleksyon. Correct. Ang gano'n. So, palit lang palit. Kaya super majority na super majority. So, alam mo sa ibang bansa, pagka yung turncoatism, kahiyahiyang gawa yan. Dito lang sa atin naging na-normalize na yung balimbingan eh. So, yun, yung yung palipat-lipat ng ng political But what are the provisions po? Dahil po parang na yan eh, kumbaga ingrained na sa ating cultural. Hindi, dati hindi naman eh. Before martial law, nasira lang talaga tayo. Yung political maturity ng bansa natin, napigil nung martial law. Dati talaga nationalista, liberal eh. Yun ang naglalaban. Kumbaga loyal sa mga parties. Before martial law, the Philippines is number 2 in Asia. Parang 2 political parties lang natin. Talagang malusog, hindi lang nag-mature because of the 21-year rule of President Marcos Sr. Pero ngayon, Kong, it's time for Fast Talk, Fun Talk. Kasama po si Congressman Egay Alice.
Eto Kong, mabilisan to isang mabilisang sagot. Una, mas mabilis kumalat, baha sa budget o fake news sa Facebook? Pareho baha saka fake news. Mas mahirap labanan, political dynasty o mataas na remittance fees? Political dynasties. Kung crypto bill mo ay love life, ito ba'y stable, volatile o kailangan ng regulation? Kailangan ng regulations. Kung ang Congress ay classroom, eto kailangan nyo magbanggit na pangalan sino ang honor student at sino ang laging absent sa recitation? Hindi. Sa ngayon, talagang believe ako sa bagong speaker natin, si Speaker Boji. Okay. Mas maingay, session hall o group chat ng mga taga-Caloocan kapag may issue? Group chat ng mga taga-Caloocan. Ito naman po, Kong, kung Anti-Dynasty Law ay pelikula, ano ang magiging title mo dito? Matagal nang hinihintay, hindi pa rin pumapasa o ayaw ng cast? Tama na, bawasan ng taba, bawasan ng kasopangan, lugmok na ang bayan. Uy, bagong title. Ito po, mas mahirap bantayan, budget insertions o TikTok trolls? Budget insertions, of Kung course. political comeback ay kape, brewed with experience, instant with luck, o 3-in-1 with drama? 3-in-1 with drama. At ano po, lastly, complete the sentence, ang tunay na public servant ay? Walang insertions. Yun, walang insertions. Maraming Maraming salamat po Kong. sa inyong oras, Kong Egay Irise. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Dexter Ganibe. Ako naman si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Political Nightly.